Ay, gusto lahat. Ito yung ating bagong video kasi marami nagme-message sa akin. Nagre-request sila ng mas detailed na video para sa control ng hypertension. And marami rin bumili na, hindi nila maintindihan kung paano raw gamitin ito, paano i-on. Yung first step, paano i-on, hindi nila ma-on. Gaya ng naipaliwanag natin sa ibang videos natin, meron tayong switch dito. On-off switch. Tapos, meron dito pang charge. And next question is, paano malalaman kung kailangan na i-charge yung ating TENS multifunctional healthcare apparatus? Yan ang pag-usapan natin. Then, later on, pag-usapan natin kung ano yung gagawin natin for the control of hypertension. Kasi ito yung number 1 no, sa management ng hypertension na hindi tayo iinom ng gamot. So, on muna natin. So, itong mas maliit na ito yung pang-on. So, pag in-on natin, yan, i-long press natin, kita niyo, iilaw yung pinaka-ring. Ayan, umilaw na. Tapos, babalik siya. Yun, makikita niyo, ito, ayan, nagbi-blink siya. So, ibig sabihin, lobat na. Kailangan mag-charge na. Kung mag-charge, ito, bubuksan ito, then, kunin niyo yung charger, ito, dito isasaksak. Yan. So, makita nyo, pagka nag-charge siya, nakasaksak ba? Teka, hindi nakakabit yung charger. So, ikabit natin yung charger. Yan. Kita nyo? Maliwanag kasi, hindi masyadong kita. No? Kita nyo, nagbiblink siya, no? Yan natin. Ayan, no? Nagbiblink siya. So, ibig sabihin, nag-charge na siya. So, 1 to 2 hours ang charging, depende sa lakas ng inyong charger. Pag itong ilaw na to, buo na siya uli, full charge na, pwede na tanggalin ito. Then, ibabalik niyo itong takip niya. So, pag inon natin ito, again ulitin natin. So, long press. Yan, umilaw ba? Yan, umilaw na siya, no? No. Ang default mode nito, yan, para makita nyo. Yan ay nasa default mode na bioelectricity plus red laser. So, pag hinawakan yung ganyan, yan, may red laser. Tsaka, ang mode nito for hypertension. No, actually, hindi lang for hypertension, maraming function kasi itong mode na to sa bioelectricity, sa chi, tinatanggal ni mga bara sa meridians, gumaganda ang circulation ng chi, hindi lang sa ulo, sa buong katawan. Kahit nasa ulo mo gamitin, buong katawan ang circulation. So, ito yung number 1 na gagamitin natin for the control of hypertension. Then, pag switch pa natin ito, i-press pa natin uli isa, mapupunta siya doon sa red laser lang. Isa lang. Red laser lang. Yan. Medical laser yan. Tapos pag isang press pa, yan. Mapupunta naman siya, lumipat siya, no? Mapupunta siya sa blue laser naman. Ikagamitin din natin blue laser para sa hypertension. Then pagka isang pindot pa, tingnan ilaw, lilipat siya. Yan. Nadagdagan ng isang ilaw. Yan ang anion. Red laser plus anion. Yung tignan nyo, may butas din sa gitna. Diyan lumalabas ang anion. Kaya huwag ninyong hahawakan ito. Do not touch para hindi madumihan yan. Diyan kasi lumalabas ang anion. So, anion, no? Then, pag isang press pa, isang press pa, lilipat yung ilaw, yan, balik siya sa bioelectricity. Ito yung kanina, yung default mode niya. So, isang press pa, pupunta siya sa vibration. So, red laser plus vibration or vibration massage, minsan ang sabi natin. Pwede ito sa ulo, no? Sa mukha, pang firm up. Marinig nyo may vibration. Yan. Ewan ko na kung marinig ngayon. So, meron siya sound na nagba-vibrate. So, pwede sa ulo, pwede sa mukha. Ito, hindi natin ginagamit ito for control ng hypertension. Yeah. Tapos next, ang last mode niya, pagka pinindot natin, yan makita niya.
Lilipat siya sa, yan. Ito ay high potential or high voltage, low frequency. Masakit yan. Kaya hindi natin ginagamit sa mukha or sa ulo. Medyo masakit. Kadalasan ginagamit natin ito kapag yung parte ng katawan may sakit. No? Painful. Kaya yung hindi mo na maramdaman yung kuryente. No? Yung part ng katawan na hindi gaano sensitive, parang ito. Sa palad, sa talampakan, or pag may manas, mayroong numbness, no, namamanhid gaya ng mga diabetic sa paa, pwede gamitin ito. Masakit ang tuhod, pwede. Pero hindi natin ginagamit ito for hypertension kasi masakit. So tatlo lang ang di-discuss natin ngayon. Yung iba sa ibang video na. Kasi ang objective natin for this video ay paano gagamitin na effectively makontrol yung blood pressure. So ibalik natin sa bioelectricity. Yan. Na, bioelectricity. Yung una at saka yung pangatlong ilaw naka-on. Red laser plus bioelectricity. So paano natin gagamitin ito? Meron kasi mga points, meridian sa ulo natin. So pwede nating simulan dito para pati yung mata natin may effect, no? Mas gumanda ang health ng mata natin. Itong dalawa, pwede natin ilagay dito. Yan. Yung iba nasisilaw kasi malakas na yung red laser, parang nasisilaw sila. So, kung nasisilaw kayo, ayaw nyo yung ganyan, pwede kayo mag-start dito. Pero kung okay lang sa inyo dito, recommended ito, patagalin nyo ng 10 seconds. Gabilang kayo 1 to 10. Tapos, dahan-dahan, gitna, hanggang sa batok. Hanggang sa batok. Pwede nyo patagalin din ng 10 seconds yan. So, simula dito, 10 seconds, dahan-dahan, huwag mabilis bigyan nyo ng time na ma-stimulate nyo yung points hanggang dito. 10 seconds. Then, pwede rin ganito, tapos dito sa tuktok, hold nyo muna. Dun sa point ng GV20, Paihoy na points. 10 seconds, then baba. Ito. Batok. 10 seconds. Mas recommended yan. Kailangan iba kasi naiinip nila. So, recommended gawin ito habang nanonood kayo ng TV or meron kayong binabasa. Wag naman yung cellphone, no? Kung meron kang libro, parang light lang para hindi lang kayo mainip. So, again, ganyan. Mga 10 times yan. 10 times sa gitna. So, pag naka 10 times na kayo dito, hindi natin tapusin 10 times kasi short video lang ito. So, lahat ng side ng ulo, susuklayin nyo na. Tapos, pagdating ito sa gilid, again, pwede nyo pahintuin dito ng 10 seconds. Yan, dito, hinto ng 10 seconds. Then, pagdating dito sa GB20, yung baba ng skull, pwede nyo pahinto dyan. Kadalasan kasi pag mataas ang blood pressure, medyo may pananakit ang batok. So, pwede nyo i-steady dyan. 10 seconds. Ganyan. Then, ginagawa ko ito, binababa ko dito sa leeg. Yan. Dahan-dahan lang. Mafe-feel nyo na de-drain yung lymphatics. Parang may gumagalaw dito na fluid bumababa. Mafe-feel niyo yan. Try nyo. So, nade-drain yung lymphatics. Ganyan lang. Madali lang, di ba? So, 5 minutes. 5 minutes nyo gagawin ito. Dahan-dahan lang, huwag kayong nagmamadali. Change standard. Yan, hinto. Dito lang, hinto dito. Then, baba. Ganyan. So, kung naka 5 minutes na kayo, ang 5 minutes around 100 strokes na ganito, dahan-dahan, 100 strokes yan. 5 minutes. So, pag naka 5 minutes na, lilipat na tayo dun sa blue laser. Nasaan ang blue laser? Yan. Di ba? Ito yung press. Yung switch, no? Press 2 times. 1, 2. Yan. Blue laser na. Again, gaganon strokes. Ganito rin ang gagawin ni strokes. Then,
Yan. Hinto, hinto, sa batok. Lahat ng part. Makikita niyo pati yung vision, mag-i-improve yan. No? Mas lilinaw yung inyong paningin. Baba. Ganyan lang. Simple lang. 5 minutes, 100 strokes. Itong, meron din kasi tayo dito, isang acupuncture point dito, stomach 9. Maganda rin yan para sa control ng hypertension. So, ganyan lang. No? Yan. Wala. Simple lang, di ba? Gawin niyo ito twice a day. Makakatulong ito, ma-prevent din ng malakas na paglagas ng buhok. Titibay ang buhok. Yan lang. 100 strokes or 5 minutes. Then switch kayo sa next mode. Switch uli. Yung blue laser, mag-switch siya to, makita ko lang yung paglipat niya. Yan. Yan. Nakita nyo? Umilaw yung pangalawa. Lumipat na siya sa red laser plus anion. So, ganun din. Ganun din, no? 10 seconds. Pwedeng 10 seconds sa GB20. Then, dahan-dahan, 10 seconds sa batok. Yan. Oh. Hold ng 10 seconds dito. Then, sa baba ng skull. Acupuncture point din kasi yan eh. 10 seconds, baba. Then sa pinakalas, ganyan, ibaba. Yan. Gawin nyo, napakasarap ng pakiramdam. So, recommended ito, gawin nyo pagising sa umaga. Para whole day, maganda yung blood pressure nyo. So, yung tatlong mode na yan, bioelectricity, blue laser, tapos yung red laser plus, and ion. Yan ang recommended nating tatlong modes for the control of your blood pressure. Malaking tulong yan, makikita nyo. Tsaga-tsaga lang kasi hindi magic ito. Yung iba kasi ine-expect nila na isang gamit lang magno-normal na agad yung blood pressure. Hindi ganon. Kasi natural na process ito, so it will take time. Pero isang gamit lang, makikita nyo, may effect na. Maganda pakiramdam, magandang yung ulo, yung pain sa batok, mawawala. Tapos masarap ang tulog. Pag nag-check kayo ng blood pressure, makikita nyo, kahit papano, may konting pagbabago, may pagbaba ng konti. So, gawin nyo twice a day. Yan, makikita nyo. Gaganda ang blood pressure nyo. Then, may mga feedback. Bakit daw nahilo pagkagamit? Bakit? Kasi may mga bara dyan, di ba? Once nag-ginamit nito, tanggal yung mga bara, dadaloy yung chi, dadaloy yung dugo. So, yung biglang pagdaloy ng dugo at saka ng chi, makakaramdam kayo ng hilo. So, hindi man lahat, no? May mga sensitive na feel nila yon. So, ituloy lang gamit, mawawala yan. Na even yung pananakit ng ulo. Then, ang feedback ng iba, bakit daw after ilang use, mababa na yung blood pressure nila, sumobrang baba. No, below 120 na, nagiging 100 na, nagiging 90 na. No? Bakit daw ganon? Natatakot sila gamitin ito. Ngayon, that is actually a good sign. Bakit bumaba? Kasi kadalasan merong maintenance. So, ibig sabihin, yung circulation mo gumaganda na, nagno-normal yung BP mo, tapos meron kang maintenance, yung gamot ngayon ang nagpapababa ng husto ng blood pressure mo. Hindi itong device natin, hindi. Yung gamot nyo. Anong gagawin? Magpa-check up sa doktor nyo. Yung doktor nyo, ang gagawin niya, i-adjust yung dosage ng gamot nyo. Babawasan yan para hindi na bumaksak masyado ang blood pressure. Then may mga gumamit naman, nagtatanong sila, bakit walang effect? No? Isang linggo na sila gumagamit, 2 weeks na sila gumagamit, bakit yung blood pressure nila hindi bumababa, mataas pa din? Yun. Kadalasan, kapag ganun ang case na blood pressure na hindi bumababa, kadalasan yan ang problema sa kidney. So, kailangan i-therapy yung kidney para lumakas siya, gumanda ang daloy ng chi, ng blood, at ma-regulate yung blood pressure. So, paano ba i-therapy yung kidney? Bladder 23. No? Bladder 23 points. Steady nyo lang siya.
Steady dun sa bladder 23, pwedeng ikot-ikot. Both side ng spine eh. Itong spine mo, magkabilang side, nandun yung bladder 23. No? Ilagay ko dito sa picture dito. Yung bladder 23. So, ilagay nyo dyan, pwedeng ikot-ikutin nyo lang. Tapos, both side ng spine, iba-massage nyo yan. Pababa. Pababa. Kahit itong mode lang gamitin nyo, pwede na, hindi na kailangan yung tatlong mode. Ito lang, yung default mode na, yung red laser plus bioelectricity. Nakita nyo? Yan. No, yung first saka yung third light lang. Pwede yan. Bladder 23, press nyo lang konti. 5 minutes din. Then, i-massage. Pababa. Pababa. Hindi ganyan-ganyan ha. Isang direction lang. Pababa lang. Both sides. Both sides. Kasi dalawang points yan eh. Left and right yung bladder 23. No? So, magiging healthy ang kidney. So, try nyo. If you have any other question, just message me. By the way, nabanggit ko lang kasi kasama ito sa mga madalas nagtatanong nito. Nakakatulong ba ito sa memory? Yes. Pero pagka sa memory, gagamitin natin ito, bioelectricity, papasok yun dito yung paggamit natin ng massage mode. Ito yung mamassage natin. Yung vibration, stimulate mga points, pati yung brain natin magiging healthy. So, sa ibang video, i-explain natin yan. Now, for now, para sa hypertension. No? I hope naintindihan, naging klaro na. Kung may katanungan pa, message lang kayo sa akin at ipapaliwanag ko sa inyo. Okay? So, have a good, healthy BP. Gamitin nyo twice a day, 15 minutes per usage. Okay?